Hello mga katambay, maligayang pagbabalik sa Katambay Official Vlog at eto, meron na naman tayong kokomentan na interview ng ating pinakamamahal na Mayora. Ayan. Galing lang natin sa sa event ni Yorme at meron na akong nakitang interview ni Mayora kaninang umaga sa DCRH. Kaugnay ng hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos na issue o usapin sa basura. Pakinggan natin yung interview niya at mag-comment tayo kung ano yung masasabi natin dito. So, eto. Nasa linya natin, Mayor Honey Lacuna. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry at Ka Tunying at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo, unahin nga po natin muna yung basura, Mayor. Kumusta na po ba ngayon ang kapaligiran ng Maynila? Nung isang araw marami po ang mga nakikita nating mga nagtambak na basura at siyempre may mga nagrereklamo din tayong mga taga Maynila, Mayor. At tama po kayo dyan, Ka Tunying. Tayo po ay sinalubong ng napakaraming basura noong January 1. Ito po ay sa kadahilanan na 4 na beses po ang dami ng basura na hinakot po natin at patuloy na hinahakot magsimula po ng Enero 1. Ano po yun? Bakit naging 4 na beses o 400% ang iniangat ng dami ng basura? Siyempre, una-una po, pagka December 31, yung bisperas po ng bagong taon, ay talagang marami po ang nagsasaya. Opo. Para sa pagsalubong po ng bagong taon, marami pong naghahanda, pati na ho January 1. Isa na ho yun sa kadahilanan. Ang isa pa hong kadahilanan ay hindi ho lahat ng lugar sa lungsod ng Maynila ay nakolektahan po ng December 30 at 31. Ayun. Kaya po talagang, opo. Dahil po sa hindi rin ho namin alam na kadahilanan na kung bakit po December 30 and 31 na supposedly po Ayan, yung stop muna dating natin dyan service mga katambay. Hindi ko lang alam bakit ba talagang ipinipilit ng ating pinakamamahal na Mayora na hindi nangolekta ng basura itong Lionel ng 3031. Pero alam naman yan ng mga taga Maynila na nung 31 nga putukan, walang mga basura sa may kalsada, no. Kaya ewan ko bakit pinipilit niya yan na yun, lagi niyang pinipilit na kesyo hindi na nagtrabaho yung dating kumukolekta ng basura, kesyo sinabotahe siya. Parang dapat tigilan na yan kasi alam naman natin ng mga taga Maynila na hindi totoo yan, no? Yung ganyang klaseng alibay o pahayag natin ay hanggang December 31 ho sila mangongolekta. May mga lugar po na i-report sa atin na hindi na po nakapag-kolekta ng basura. So, nag-ipon-ipon na po yan ng 3 araw, 30, 31, and 1. Sila naman po ay inabisuhan natin patungkol sa mga lugar na kung saan wala pong nakolektang basura at sabi naman po nila ay tutuloy nila yung hanggang matapos po ang kanilang kontrata pero so, nangyari po ay hindi ho ganun. Hindi nga ho ganun ang nangyari, Mayor. Hindi po naubos. Hindi po nila naubos yung pangongolekta po nila noong huling 2 araw ng Disyembre. Nung nag-iikot po yung reporter namin dito sa Maynila nung Huwebes, Biyernes, January 2, 3, ang dami ho talaga, Mayor, na tambak na basura sa mga Center Island. At alam mo nung mga residente at nung ilang nakausap na kapitan ng barangay,
na nagpalitan ng kontraktor. Lionel yun dati. Lionel, Tapos Lionel Waste Management. Tapos yung bago ay ano yun, Metro, ano binabanggit ni Ito Boy? yung Metro Waste. Metro Waste. PhilEco ba yan? Oo. Opo, tama po kayo doon. Tama Opo. po kayo. Ba't po walang sino ho ba dapat ang nangungulekta nung mga panahong yun? Ng December 30 and 31 po. Yes. Hanggang yun 1, hanggang 2, Mayor. Dahil hanggang January 4, Sabado na, may nadaanan na kung ilang lugar dito sa Maynila. Naku, tambak pa rin ang basura sa mga gitna ng kalsada. Opo. Ang December 30 and 31 po, supposedly ang Lionel pa rin po ang mangongolekta dyan. Pagdating po ng January 1, yung bago na po nating service providers po ang mangongolekta. Pero kaya nga po ng sabi namin, yung Ayun, yung nangyari kasi dyan, yung January 1, wala na lang kolekta ng basura. Nangolekta na lang no January 4 na yata. Ayun dapat ang totoo dyan, no? Sa mga taga-Manileño, alam nyo po yan. Kayo na po yung magsabi ng totoo. Para tuloy natin yung interview. mga naiwan pong basura na hindi nakolekta ng December 30 and 31, ay sinalo na po ng bagong service provider natin ng January 1 onward. Tatawa na lang ako eh. Grabe. Parang ewan ko, ayoko magsalita lang ng masyadong negative, no? Basta kayo na lang ang umusga, alam nyo naman kung ano yung totoo sa hindi totoo. So, tara, tuloy natin. Nga po, kaya nga po nagdoble at nag-quadruple pa po ang dami ng ating basura. So kaya ang sinasabi nyo, kaya dumami dahil hindi na nila ginampanan yung tungkulin nila nung A30 saka A31 itong Lionel? May mga lugar po tayo na inireport sa atin na meron po mga lugar na hindi na po nadaanan pa ng dati nating service Pero provider. ito po kasi ay medyo kung po ito kitang-kita po hindi maganda ang optics dito. Normally po, katulad din naman sa mga may trabaho kong batsero, naalala ko tuloy yung tinatawag na transition Transition. Halimbawa, meron kaming isang empleyado na nag-resign. Bago siya umalis, merong grace period na 15 days o 2 weeks man lamang hanggang makumpleto yung transition na nakapasok na yung kapalit niya. So hindi siya pwedeng umalis doon sa petsa na yon kung hindi pa nagaganap na naisasalin yung mga responsibilidad. Hindi po ba dapat ganun din sa ganitong klase po ng mga kontrata na may tinatawag na transition period? Kumbaga, di baling magkasabay sila na partner. Ito, parang nakakuha ng kakampi. Hindi naman, yung transition period na yun, ano pa lang naman, September, no? Sinabihan na sila ng Lionel. Ayan, naglabas din pala mga katambay ng pahayagan ng Lionel, no? So, base sa kanila, sinabihan na nila si Mayora nung September pa lang na hindi na sila sasali sa bidding pagdating sa pangongolekta ng basura. Kasi nga, meron pang utang ang LGU ng Manila ng 500 million plus. Kaya hindi na sila sasali sa bidding. At yung kontrata nila hanggang December 31 na lang. So meron silang, sabihin natin 3 months para makahanap ng kokolekta lang basura. Pero ayun, nakahanap nga. Pero ang problema nga dyan, katulad ng sinabi ko kanina, may kokolekta nga ng basura pero noong January 1, 2, 3, ayun, walang kumolekta ng basura kaya nagkatambak-tambakan na. So, eto pa.
Walang ganon, wala. Oh, ayan. 'Di ba September pa lang sinabi na sa kanila. Pero sasabihin kaya ang tunay na dahilan kung bakit hindi nasasali sa bidding ang Lionel? Tingnan natin. nilang dahilan. Ano po yung dahilan nila? Ibig sabihin hindi sila nag-participate sa may bidding, I'm sure may bidding po yan. Hindi sila sumali sa bidding? Sa tingin ko po hindi. Hindi ho kasi ako privy katunying sa bidding eh. Hindi ho ako nakikialam kung sino po ang gusto mag-bid, gustong sumali sa kahit anong bidding po sa lungsod ng Maynila. Hinahayaan ko po talaga yung Bids and Awards Committee nagampanan po kanila yung kanila pong trabaho. Nang sa gayon naman po ay transparent po tayo at wala po tayong kinikilingan. Noong pong September na huli nyo silang nakausap, in-inform nila kayo na hindi na sila magpapatuloy. Ano po ang rason na sinabi nila ba't ayaw na nilang maghakot ng basura sa Maynila? Medyo personal po kasi yung kanilang dahilan eh. Hindi. Grabe. Ay, nako. Personal daw yung dahilan kaya hindi na sumali sa bidding, no? Grabe. Sana sinabi na lang yung totoo. Ay, yun na lang natin. Po ba, sa kanilang, dahil po sa medyo malapit po sila sa dati pong nakaupong punong lungsod. Kay Yorme, kay Isko. Opo. Alam naman po yan ng lahat na malapit po ang ating dating service provider po sa dati po. Kayo ba, kunwari may business kayo at yung business nyo kumikita ng regular, pagpapalit nyo ba yung kita nyo dahil sa kaibigan nyo na malapit sa inyo? Common sense. Grabe. Pwede ba yun? Business is business. At kung kaibigan kayo, mauunawaan yun yung kaibigan nyo, no? Walang ganun. Tara. Alkalde. So ang kontrata po nila talagang end of 2024 lamang, pero sinabihan naman kayo na hindi na sila sasali. Yes po. Tama po yan. Tama po yun. Kaya lang, sapat ba yung panahon na yon para po sa inyong paghanap ng maayos na kontraktor? Ay, sa tingin ko kasi meron naman po yung bidding Wala, yung palusot pa rin dito dahil sa politika. Ayun lang. Dahil sa politika, ginagawa pa rin palusot. Ayan ang, mas maganda pa kung, kunwari ako, nagkamali ako, mag-sorry na lang ako. Tapos, gawin ko na lang kung ano yung solusyon. Ganun. Hindi yung maninisi ka pa ng ibang tao, maghahanap ka pa ng dahilan, professional naman tayong lahat ng mga tao, no? At tuloy na lang natin. process katunying At binigay naman po natin sa mga gustong sumali sa kahit anong bidding po yung mga terms of reference na kailangan po nilang tuptin kung sakasakaling sila po ang mapipili o magwawagi sa kahit anong bidding. Gaano katagal na po ba yung Lionel Waste Management dyan sa Maynila?
Naku, hindi pa yata tayo pinapanganak Lionel na yata yan Alam ko po, opo, pero meron din pong period na hindi po silang service provider natin. May Napalitan po. napalitan. Ang alam ko po nung panahon po ni Mayor Lim, Mayor Atienza, sila na po. Nung panahon po ni Mayor Estrada ay hindi po sila. At nakabalik po sila nung panahon po nung dati pong alkalde, si Mayor Isko. Magkano po yung kontrata nila per year nung sila ang service provider dyan? Magkano po? Opo. Isang taon. Sa tingin ko po ang alam ko po nasa 700 plus million. Wow. 700 million per year. Apakalaking kontrata pala ng basura ng Manila. Ano po yun? Yung paghahakot lang ho ba yan? Paghahakot ang kanilang tungkulin? Pati ho kung yung pagdadump po sa atin po mga transfer station, kasama po yun. sa kontrata. The rest po, yung mapping po, So, ayun nga, no, tama siguro yung ano natin nakuha ng impormasyon na 8 months na hindi binabayaran ng Manila LGU itong Lionel. Kaya ayun, umabot ng 500 million plus yung utang nila. So, approximately mga ganun nga kasi 700 million plus daw yung kontrata no ng Lionel. So, ayan, pagpatuloy ulit natin. sa lungsod ng Maynila na po. Kayo na. Department of Public Services na po ang gumagawa niya. Opo. Kaya po ganun yung tanong ko, Mayor, kasi ang laki ng kontrata sa basura eh. Sobrang laki. Isip-isipin nyo, halimbawa sa nakalipas na 6 na taon, wag na isama itong huling taon nyo, no? Yung 5 taon na lang mula kay Yorme. Kung 700 million kumbatsero times 5 years, that's 3.5 billion pesos eh. Hindi niyo po ba na i-consider? Hindi niyo po ba na i-consider na by administration na bumili lang kayo ng mga sarili niyong truck ng basura? Katakot na truck siguro yung nabili niyo kung meron kayong ganong kadaming pera. Kalaking pera sa kontrata. Na imbis na ibinabayad yan sa mga kontraktor na yan. At mas kompa po, baka mas masusuheto pa ho ninyong mabuti ang mga trabahador dyan. Pagka hindi nagakot ng basura, tanggalin nyo sa trabaho. Ganun po, Mayor. May punto naman po kayo, Katunying. Kaya lamang po, meron din po kami mga limitations, lalong-lalo na po sa number of personnel. Kasi po, kahit anong lungsod po, ay meron pong cap sa porsyento ng personnel na pwede po nating i-hire para po gawin po ito. Nasa 45% lang po. May limitation po. Kapag tayo po ay yung siguro yung mga truck, pwede naman po yan sa budget natin. Pero po yung personal services, doon po tayo magkakaroon ng problema. Opo. Sa ngayon, Mayor, anong report sa inyo? Nahakot na ho ba lahat ng basura na natambak? Ay, ngayon naman po, ongoing po, 24/7 naman po, mangilan-ngilan na lang po yung mga lugar, mga bagong basura na po ang hinahakot natin ngayon. Nagmamapping na lang po tayo ngayon, hopefully, by the end of the week, regular na po tayo programming. Strict, nakausap ko naman po yung 2 service provider natin nung Biyernes at inassure naman po nila na maibabalik na po sa regular na paghahakot within the week. Opo. Mayor, nasa linya lang po namin ang aring RH29 Boy Gonzales. Magre-report din ho sa inyo para mas malaman nyo din ang sitwasyon. Tunay na Boy Gonzales, come in, boy! Come in, boy! Jerry. Oo. Ayan, dinaanan natin yung good morning, Mayor Hani. Dinaanan natin yung kakaba nitong Rizal Avenue sa area ng sa tabi ng Chinese Cemetery. Nakunan ko ng video. Sobrang dami na naging yung video na pinapakita. Ano yan, mga bagong basura ba yan o itong mga naipon pa yan nung 31? Mula nung January 1, itong
tambak na basura. Dumami na lang kasi nga dinahakot yung gilid ng Chinese cemetery at yung Ito boundary. nga, ano, oo. Nakausap ko rin yung mga barangay chairman dyan sa Barrio Obrero. Ang Ayan, sabi si nila, Mang Boy unang-una, Gonzales. ay iisa Siya na nga lamang nagsabi, yung no, mula truck na January dumaan. 1. Hindi dumadaan sa Hindi, mga maliliit na 30, 31, kalsada. Kasi January isang 1. kalsada lang mula Limay, Saba ng Arpapa. Kaya Oo. yung iba mga residente dyan sa mga street ng Pio Campo, Serrera, Oo. kapag inilabas nila yung kanilang mga basura, napupuno na agad yung isang truck. Nako, eto. Ang sabi ni Chairman Ang dami, oh. Aladit, ang sabi ni ng mga chairman dyan, ay ang ginagawa nila, isang beses lang sa umaga. Ayan din ngayon yung problema sa pangongolekta ng basura. Dati kasi yung mga truck ng basura, pumapasok no, sa mga secondary road. Ang problema ngayon, yung mga basura, natatambak sa mga mabuhay lanes, tsaka sa mga thoroughfares. Hindi na pumapasok yung mga truck sa mga secondary road. Alas 5 ng umaga, pero hindi pa nahakot yung kahaba ng Arpapa. Ay Puno na. agad Puno yung na. truck. Ang sabi ni kulang. Chairman na Aladin Cuevas ng barangay dyan, sabi, 3 oras bago makabalik yung truck ng basura. At January 1, nagsimula yan sa area ng Barrio Obrero, 4 na araw na hindi nakapagakot ang Metro Waste. Oo. Kasi saksi kami dyan ng mga barangay, kasi sinusubaybayan ko yung lugar na yan dahil inihintay nga yung mga truck ng basura. Dito naman sa Moriones, sa Tondo, Oo. tambak na rin na basura. Itong video mo na pinapakita natin ngayon na halos mga lahati na yata yung kalsada sa dami ng basura. Saan ito, boy? Yung bago ngayon, yung, Ito. yung sa Moriones. Moriones ito. Ito, Moriones ito. Yan naka-zoom. Yan ang naka-zoom. Sa Moriones yan. Oo, ang Moriones, dami Tondo. nga, ano. Oo. So, ang problema ay kokonti yung truck ng bagong kontraktor na pumapasada. Oo, ang napansin din ng mga barangay official na-interview ko, ako rin, meron ako nakita 3 palero ang naghahakot lang. Wala silang compactor. Dump truck na inilalagay, binubuhat yung mga truck. Ang nangyayari kasi ngayon, kapag naka-plastic lang yung mga basura, kumakalat. Mas maganda yung ginawa ni Chairman Chris Paulo dyan sa Obrero. Yung mga truck nila, yung mga basura nila, pinalagay sa mga sako. Kaya naging maayos yung paghakot ng basura ng Metro Waste. Ang problema lang, pag dumaan madaling araw ang truck ng basura isang beses, dahil nga sa naipon, kumalat, hindi na sobrang dami na, sobrang dami. tambak na, kaya kailangan Sobrang mag-double time yung bagong contractor. Kaya nangyayari ngayon, mabaho na yung lugar at sa sobra may mga pasensya na sa nag-aalmusal, may mga patay pa ron na aso na Ay sus, Mario Jose. karon. Oo. Okay, boy, sandali, babalikan natin si Mayor para maiparating natin sa kanya. Mayor, andyan pa kayo sa linya, Mayor. Narinig ko po lahat ng binanggit po ni Boy. ni Boy. Opo, patututukan ko po yung mga lugar na binanggit po niya sa Apo. kahbaan po ng Obrero at saka ng Arpapa at yan po sa may Chinese Cemetery. Opo. Salamat po, Mayor. Opo. Ilang hakot na po kami dyan sa Moriones. Oho. Mukhang napakarami pang kailangang hakutin. Ito may video ho tayong pinapakita. Kulang ba ng truck ng basura yung bagong provider Metro po? Waste. Dalawa sila, 'di ba? PhilEco saka Metro Waste. Dalawa po yan. Ang sabi po nila ay tinutugunan naman daw po nila yung requirements po sa kanila. Oo, Yun baka po ang inassure baka nila pwedeng sa akin. awayin niyo na sila. Ayaw po. Oo, awayin niyo. Ayaw ko naman po sila. Oo, Kailangan mag-double time ho sila. Oo, kasi kung po yan Tama po kayo. last na lang, may binanggit kayong sabotahe. Ba't sabotahe? Ay,
sabotay. Wala akong binanggit na ito po, sabotay. hindi po, may binabanggit po sa mga balita ngayon na Okay. sinabotahi ba kayo ng Lionel o sino bang Oo. Yan po ang amin pong iniimbestigahan ngayon. Kaya nga, gaya nga po na nasabi ko, meron po mga lugar na hindi na po hinakutan ng basura magsimula pa po at 30 ng Disyembre, na dapat po sana ay araw-araw ay naghahakot po ng basura. To make it appear that you are not doing your job. Most probably po, Katonying. Okay. Mayor, Thank you. maraming Thank salamat you po. po, Mayor. Ingat po kayo. Happy New Year. Salamat din po. Manila Mayor Honey Lacuna.